Huling-huli sa CCTV ang pang-hold up ng mga demotorsiklong salarin sa isang babae sa Bacoor, Cavite. Patay ang isa sa kanila matapos makaengkwentro ng pulisya. Nakatutok si Nico Wahe. Nag-aabang ng jeepney sa Molino Boulevard sa Bacoor, Cavite ang babaeng ito pasado alas 2 ng madaling araw noong October 7. Hinintuan siya ng motorsiklong may mag-angkas. Bumaba ang angkas na naka-uniforme ng motorcycle taxi company. Lumapit at hinold up ang babae at tumakas. Napatakbo ang biktima na agad daw dumiretso sa pulisya. May lumapit sa kanya na motorcycle in tandem. Tinutukan siya ng barel tapos ay kinuha yung mga gamit niya. Nakuha ang cellphone, alahas at cash ng biktima. Sa follow-up operation ng Bacoor Police, there is isang motor na kahinahinala na before reaching the checkpoint, nag-U-turn siya. So what our patrollers did ay sinundan po itong motor na to. And during the pagsunod nila, na-corner yung nagmumotor, pinaputukan po yung mga pulis. Nagkaroon ng engkwentro hanggang napatay ang suspect. In-identify nung victim natin at saka yung mga gamit sa kanya din mismo nakuha. Nabawi ng biktima ang mga gamit niya. Ayon sa Bacoor Police, mag-isa lang ang suspect ng makaengkwentro nila. May mga warrant of arrest daw ang suspect para sa robbery, theft at murder. Sabi ng pulisya, nakaw din ang motorsiklong gamit ng suspect. Kita sa CCTV kung paano kinaladkad ng suspect ang may-ari ng motorsiklo na pinipigilan siyang umalis. Hinahanap ang kanyang kasamahan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Coffee business na pati street vendor, kakolab. Yan ang discarding tiyak na kita mong iyong success at ng iyong natulungan. Isi-serve na yan ni Katrina Son. Kung mapapadpad ka sa Binondo at hanap mo'y refreshers, pwedeng chill spot itong bright-colored na coffee truck. Mayroon silang sunrise jam na tanghulo-inspired, ube latte, at cacao coffee. Galing po kami ng Pampanga. Bali, bumiyahe pa kami pamunta rito para tikman to. Kayang lumaban dun sa mga mamahaling coffee shop around this area. Si Paul Evangelista at kasintahan niya ang nagtimpla ng negosyong ito. Mula sa pagtitinda online ng ground coffee noong 2022 hanggang sumugal sa pwestong alfresco noong 2023. Hindi raw madali ang sipa ng kanilang cafe success. Dahil sa pagtsatsaga, ang puhunan nilang 5,000 pesos na palago sa daan-daang libo kada buwan. At brewing soon ang kanilang coffee shop. You can start small po and then grow the business along the journey po. Trending din sila dahil sa kakaibang collab. May mga street vendors po sa paligid namin. Nag-isip po kami ng creative ways to incorporate our coffee. Affogato kamo? They're serving it with ice cream mula kay Mamang Sorbetero. Ang sabaw ng buko from Suking Buko Vendor, matching sa kanilang matcha. At sa best-seller nilang buko at kape, Bukofi. Mas masarap daw kasi ang lasa ng tagumpay kung maibabahagi mo ito sa iba. Bilang street vendor po, alam namin yung hirap po ng pagbebenta sa kalsada po. Nagkaroon kami ng opportunity to share the blessing. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Binulabog ng putok ng baril ang isang paaralan sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Batay sa investigasyon, isang grade 7 student ang nagpaputok ng bitbit niyang kalibre 45 baril. Walang nasaktan sa insidente at hawak na rin ng Social Welfare and Development Office ang bata. Inaalam pa kung saan nakuha ng bata ang baril at kung sino may-ari nito. Isang pulis Cavite ang viral matapos makabangga ng motorista sa Bacoor. Lasing umano ang pulis at dala ang police mobile. Batid na raw ng DILG ang insidente. Nakatutok si Nico Wahe. Ang pangalan niyo po, sir? May ID po kayo? Hindi, kayo sir. Anong pangalan niyo? Hindi po. Kayo po ang tinatanong ko. Kayo po ang nakabangga sa akin. May kasama kayo? Viral ngayon ang videong ito kung saan nagtatalo ang isang naka-uniformeng pulis at nagbibidyong motorista. Nabangga umano ng police mobile ng pulis ang motorista. Lasing po kayo eh. Binanggaan niyo po ako eh. Lasing sir. Sige po, itaas niyo po isang paa niyo. Di ba tumutumba kayo? Binuksan din ng motorista ang mobile ng pulis para tignan kung may kasama ito. Sabi niyo po may kasama kayo.
po. Mga lasing yung pulis. Ayan po, tulog oh. Bagsak. Sa video, makikita ang logo ng Bacoor Police sa police mobile. Ay, amoy na amoy kayo. Lasing na lasing kayo. Hindi naman kami lasing. Kinumpirma ng Bacoor Police na doon nga nakadestino ang mga pulis sa video. I would confirm na yung dalawang police na video sa viral video sa Facebook ay personnel ng Bacoor PNP and they are member of SWAT. Tumutong ba kayo? Sige po. September 21 daw nangyari ang insidente, pero October 9 lang in-upload sa social media ang video. Doon lang din daw nalaman ng Bacoor Police na may ganitong insidente. Subject na ng kanilang investigasyon ng video. They are on duty. Ang event natin noon is yung Bacood Festival that time. So they're providing security dun sa venue. Pagkatapos ng event, pabalik na sila sa post nila dito sa San Nicolas Tres at di umano ay nagkaroon ng aksidente, nakabangga yung mga pulis natin. Kung lasing man o hindi ang mga pulis, I can neither confirm or deny. May mga procedures and processes tayo sa PNP at saka due process. hindi raw naghabla ang motorista. Pero matapos ito mag-viral, hinikayat daw ng Bacoor Police ang motorista na makipagtulungan sa kanila para maisampa ang kaukulang kaso. Nakapag-file na raw ng administrative case ang Bacoor Police laban sa dalawa nilang personnel na nakadestino muna sa Cavite Provincial Police Headquarters. Tumanggi na ang Chief of Police na ibigay pa ang pagkakakilanlan ng mga pulis at ipakausap sila sa media. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Break muna si Rochelle Pangilinan sa mabibigat na eksena as Tia Amalia sa Pulang Araw. Nagbonding muna sila ng kanyang unika iha na si Shiloh sa mga theme park sa Hollywood. Kasama ni na Rochelle sa kanilang bakasyon, ang pamilya ni kapusong comedy genius Michael B. Ibang saya raw ang nakita ni Rochelle sa kanyang anak nang makarating sila doon. First time niya, grabe, akala ko matatakot siya kasi may picture kami na takot na takot yung mukha niya. And akala ko iiyak pagkatapos, pero hindi. Sabi niya, I want to ride it again. Sana kasama ko dito, kasama namin si Art na magbakasyon. Kaya lang meron siyang widow's war na ginagawa. Mga happy memories daw ito na babaunin nilang mag-ina sa pag-uwi nila sa Pilipinas. Kaya't agree si Rochelle sa importance ng regular parent-child bonding. Ang saya-saya ng anak ko. Sumasayaw siya, tumatalon, mayat-maya, tili siya ng tili. Yung energy niya, hindi siya talaga napapagod. Bago kami matulog, sabi niya sa akin, Mom, you are my best friend. Medyo naiyak ako. Medyo naiyak ako, pero syempre di ko pinahalata na kinilig ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, ilang linggo na lang, undas na. Pero bago pa ang buhos na mababiyahe, sasalubong po ang taas singil sa toll sa NLEX Connector. Nakatutok si Von Aquino. Simula sa Martes, October 15, tataas ang singil sa NLEX Connector na sa ngayoy bukas mula C3 Caloocan hanggang Magsaysay Exit. Tataas ito ng 33 hanggang 116 pesos, depende sa vehicle class. Ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation, isang taon matapos buksan ng Section 2 ng NLEX Connector mula Espanya Boulevard sa Maynila hanggang Magsaysay, ngayon lang sila nagtaas ng toll matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB. So basically, almost 1 year nating ginawang libre yung Section 2. So marami na tayong motoristang nakinabang dito sa libreng section na to ng NLEX Connector. Parte na rin ito ng konsiderasyon ng MPTC, ng NLEX, para hindi masyadong malaki yung impact nito sa mga users natin. Pero dahil sa napipintong pagtaas ng toll, ang mga nakausap naming motorista, dadaan na lang daw sa ibang kalsada. I think it's gonna be too much kung 100 plus yung tataas niya. Ngayon ba magkano? Sobrang bigat. Yung kinikita namin, mapupunta lang dito sa pagtaas ng toll fee. I might as well just take a 2-hour drive so I don't have to spend as much. Ayon sa MPTC, bago matapos ang taon, inaasahang matatapos ang buong NLEX Connector project at muli silang hihiling ng toll adjustment sa TRB. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras.
sabay-sabay tayong mag-A dahil ngayong Oktubre, 15 anyos na ang It's Showtime. Kahit 15 years na, ang dami pa naming pwedeng gawin ng magkakasama at ang dami pa naming pwedeng maisip ng magkakasama at ibigay sa maraming tao. First time namin isi-celebrate ang Magpasikat, 15th anniversary pa, kasama ang mga kapuso. Maraming segments ang nagmarka at kinaaliwan ng madlang people. Pero para sa ilang hosts, personal fave nila ang tawag ng tanghalan. Especially for you, Miss Q&A. At ang viral and trending na Kalokalike Phase 4 na maging ilang foreign artists napansin ang kanilang impersonators. Ang American rapper na si Snoop Dogg, nirepost pa sa kanyang IG ang kanyang kamukha na mula sa Tondo, Manila. Tinawag niyang nephew. Umabot din kay Film Grammy Award-winning singer-songwriter Bruno Mars ang performance ng lookalike niya. Memorable rin daw sa hosts ang guestings ng ilang kapuso stars tulad nila Barbie Forteza, Rufa May Quinto, Julian San Jose, Encantadia Sangre, Michael V, at Asia's multimedia star Alden Richards. Pati pagdalaw ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. 24 oras. Ay, Ma'am Annette, di ba? 24 oras. Noong nakaraan. Hindi na ako magkakamali, Ma'am Annette. Ako naman ang memorable sa akin, si Alden. Parang imposible yun dati. Di ba? Napaka-imposible, pero ito no, katabi na namin, tapos ang bait-bait pa. Sobra kasing nahahappy ako dun sa mga GMA singers. Naghanda ng araw sila para sa kanilang pina-level up na Magpasikat 2024 performances. Mapapanood yan mula October 21 to 25 sa It's Showtime 15. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Nasilayan po ang Aurora Borealis o Northern Lights sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa Amerika, kinulayan ng berde, kahel at pula ang langit. Sa Maine, Huwebes ng gabi. Spotted din ito sa United Kingdom. Sumasayaw-sayaw rin ang makulay na Aurora Borealis na namataan sa Lapland ng Northern Finland Lunes ng gabi. May mga Pinoy abroad rin na nakasaksi niyan tulad sa Alaska at sa Canada. Ayon sa NASA, bunsod ng high solar activity ang paglitaw ng Northern Lights sa iba't ibang bansa. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.